Guys, for today's video, kailangan natin magkaroon ng update about SPay later na mako-convert na maging cash. Okay. So apparently, may update kay Own Bank para dun sa QR na na-generate natin. Which is yun yung ginagamit natin na mag-convert ng SPay later to cash. Ayan. So, ano tong update na nangyari kay Own Bank? And, pwede pa bang mag-convert ng SPay later to cash via Own Bank? Kung hindi naman, ano yung pwede pang gawin para makapag-convert ng SPay later to cash? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ng update si Own Bank. Ito lang, just this start of August na nagbago yung kanyang QR na na-generate. Previously, yung na-generate natin na QR with Own Banks are merchant QRs. So right now, hindi na gumagana yung Own Bank QR na ma-generate natin to convert into cash. Ayan. So, basically, wala nang way. Kaya, if you try to search my videos regarding Own Bank, wala na kayo makikita kasi private ko na yung video na yon kasi it would further cause confusion. Kaya, I decided na i-private na lang yon. Pero, mayroon pa bang way para ma-convert yung SPay later to cash using Own Bank? Well, meron naman. However, this is not the traditional or the easiest method na in-explain ko before. Ngayon, ang kailangan mong gawin is kailangan mong mag-apply to be a merchant partner ni Own Bank. So, makapag-apply kayo to be a merchant partner via Own Bank app din. Okay, so open nyo lang yung Own Bank account nyo. Tapos, click nyo yung Generate QR. Tapos, makikita nyo dito sa ilalim, Merchant Services. Click nyo yan para ma-upgrade yung current na QR nyo to a merchant QR. So, ang kailangan dito is meron kang licensed existing business. So, ito, tatanungin ka, ano ba yung business mo? May physical store ba? Online shop ba yan? Or boot and stall? So, let's say, online shop. Ayan. So, sa online shop, ang kailangan mo is picturean yung mayor's permit or your business permit mo. I-picture mo yan, tapos fill up this information, yan, store name, business name, address, and etc. So, try natin. Sample lang naman. Okay, click nyo lang yung agree and click next. Sorry. So, bawal pala yun. Hindi pala natin dapat i-test. Pero anyway, at least napakita ko na sa inyo na ganun lang kasimple ang pag-a-apply ng merchant QR kay Own Bank. Tapos ayan, the verification result will be provided in 1 to 3 days after you submit your data. Please kindly wait. Ayun. Pero sample lang naman yun eh. Pero yun nga, sa mga may business, pwede kayong mag-apply. Napakasimple lang para maging merchant QR yung mga QR nyo dito kay Own Bank. And then, you can use that na to transact your SPay later. Guys, disclaimer lang po na do your further research sa topic na to. Hindi basta-basta kung nakita nyo lang isang beses, go na kagad kayo. Okay. Ngayon, ang tanong, kung wala ka namang business, hindi ka makakapag-apply ng merchant QR. Well, oo. Anong pwede mong gawin? So, ang ginawa ko ngayon is chinek ko yung dating method which is the Maya Business. Meron akong dalawang account. Yung isang ginagamit naming account kay Maya is our account na ginagamit for remittance and bills payment, yung smart padala. Trinay ko doon and umokay pa siya. Also, yung isang account na ginawa ko as an individual, okay din naman. So, ipapakita ko yan sa inyo ngayon. But before we do so, couple of reminders lang. So, kung gagawa kayo ng inyong Maya Business account, i-check nyo lang tong video na to, yung step-by-step process ng paggawa ng Maya Business. Pangalawa, pagkagawa nyo ng Maya Business account is kailangan nyong mag-upgrade na kaagad. Mag-selfie kayo with your ID, para makapag-upgrade. Hintayin nyo na mai-upgrade kayo bago kayo mag-transfer ng SPay later to Maya Business. Para po hindi maipit ang pera nyo sa loob ng Maya Business while naghihintay kayo mag-upgrade. Pangatlo, once na naka-upgrade na kayo, I suggest na you try smaller amount to test. Try nyo 10 pesos,
20 pesos, 50 pesos from SPay Later to Maya Business. Okay, para alam nyo kung darating kagad or hindi. Pang-apat, nagkakaroon ng delay kay Maya Business. Hindi laging nakukuha kaagad, hindi laging real time. Yung iba dyan, nakaka-experience ng up to 4 hours na delay, yung iba naman up to 24 hours. So, kung nag-transfer ka at hindi agad nag-reflect sa inyong Maya Business, maghintay kayo ng 4 hours. Tapos, kung after 4 hours, wala pa rin, try nyo nang tumawag kay Maya Business Customer Service para mag-file ng report. Pang-5, once nakapag-transfer na kayo ng pera sa inyong Maya Business, i-transfer nyo na yan kaagad sa inyong personal Maya account or bank transfer. Kasi, nagkakandak si Maya Business ng random audit ng mga transaction. So, at least, kung mag-conduct si Maya ng random transaction audit, nailabas niyo na yung pera. Kasi ang mangyayari niyan, i-email kayo, tapos pag hindi niyo nakita yung email, ang gagawin ni Maya is pwede niyang ibalik yung transaction pabalik kay SPay Later. Pero kung nakatanggap kayo ng email, try i-confirm nyo lang na valid yung transaction nyo. So, enough for those reminder. Ito, papakita ko sa inyo na gumagana pa yung SPay Later to Maya Business. Open natin yung ating Shopee account. So, ito sa akin. Click natin yung scanner sign sa upper left and then i-scan natin yung QR. Enter natin amount, let's say 200 pesos. Ayan. So, yan. Makikita nyo yung SPay Later nandyan. And then, yan. Mag-earn pa ako ng 50 coins. So. And then, pay now. Enter PIN natin. Yan. So, basically, you have earned 50 Shopee coins from this payment and then na-process yung 200 na transfer natin. So, check natin yung Maya Business account natin. So, click natin yung wallet. Makikita natin dito sa wallet, ayan, yung 200 pesos. Tapos, pwede na natin siyang ipadala. Click natin send money. Tapos, enter the amount and then yung cellphone number and then, yan, sending 200. And then, silipin natin dito sa ating Maya account kung dumating na siya. Ayan, from 139 naging 339. So, ito yung reference ng, natin, 200 from dun sa pre-process natin kanina. Yan. So, based from this transaction na ginawa ko at pinakita ko sa inyo, gumagana pa yung SPay Later to Maya Business. Yeah, sabi ko nga, do your own research and do at your own risk kasi baka maipit yung pera nyo or what. At least, pakinggan nyo po yung mga notes na sinabi ko kanina before doing so. Okay? For our question of the day po, sa mga may business po dyan, may mga tindahan or what, nagsimula na po ba kayong mag-offer ng payment sa inyo using QR? Kamusta po ang reception ng tao sa inyo? And kamusta rin naman po yung hassle na ginagawa ng QR transaction sa inyo? At sa mga customers naman dyan na gumagamit ng QR, nagkaroon na po ba kayo ng hassle sa paggamit ng QR? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly cash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Jubian Galabay. Sabi niya, sobrang thank you sir, hulog ka ng langit. Oh, thank you rin po. At Jubian Galabay, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!